Araw ng Lunes, ikapito ng Abril, sinimula ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang linggo ng saksihan ng pagsira sa 3.26 million pesos na halaga ng mga nasabat na vape products sa Pantalan ng Maynila. Sabi ng Pangulo, mula Enero hanggang Marso, naging kritikal ang mga hakbang na ginawa ng pamahalaan upang maipatupad ang mga operasyong ito laban sa smuggled vapes. Matapos nito, nakapulong ng Pangulo sa Malacanang Secretary Ambassador Ahmed Saad Nasser. Dito inanunsyo ang ganap na pagbasura sa mga reklamong kinaharap ng 17 OFW sa Qatar na nagsagawa ng unauthorized demonstration. Sabi ng palasyo, ang development na ito ay resulta ng mabilis at mahigpit na pagtutok ng Marcos administration sa kalagayan ng 17 OFW sa Qatar. Matapos nito, pinangunahan ni Pangulo Marcos ang panunumpa sa pwesto ng 39 na bagong promote na PNP officials. Dito ipinaalala ng Pangulo na kasabay na pag-angat ng kanilang ranggo ay ang pagbigat ng responsibilidad na nakaatang sa kanilang balikat para sa mga Pilipino at para sa Pilipinas. Araw ng Miyerkules, ika-9 ng Abril, nagtungo sa Mount Samat sa Bataan si Pangulo Marcos upang pangunahan ang paggurita ng Araw ng Kagitingan. Matapos nito, dumiretso sa Camp Aguinaldo ang Pangulo at naglaan ng oras para sa pamilya ng mga sundalo at pulis na nasawi habang ginagampanan ng kanilang tungkulin. Umaasa ang Pangulo na ang sakripisyo ng mga bayani ng bansa ay magsilbing inspirasyon sa mga Pilipino upang patuloy na ipaglaban ang karapatan at kalayaan ng Pilipinas. Matapos dito, nagtungo sa Mega Mall Mandaluyong City si Pangulo Marcos para sa pagsisimula ng 2025 National Food Fair ng DTI. Dito pinagtipon-tipon ang mga produkto at pagkain mula sa iba't ibang lugar sa Pilipinas upang mailapit sa mga consumer ang produkto ng mga maliliit na negosyante. Araw ng Huwebes, ika-10 ng Abril, sinaksihan ni Pangulo Marcos ang paglagda sa Joint Memorandum Circular sa pagitan ng CHED at ng PRC para ito sa Board Licensure Examination for Professional Teachers at bahagi ng reforma na magpapaigting ng education program sa Pilipinas. Araw ng Biyernes, ika-11 ng Abril, nagtungo sa Maguindanao del Norte ang Pangulo upang lagdaan ang Memorandum Order na nagbibigay kapangyarihan sa National Amnesty Commission na mag-issue ng Safe Conduct Passes para sa mga aplikante ng amnesty. Sa kaganapan, hinikayat ng Pangulo ang mga natitirang rebelde na magbalik loob na sa pamahalaan. Matapos nito, nagtungo sa Sarangani ang Pangulo upang pangunahan ang pagpapasinaya sa Agri-Puhunan Program. Bahagi ito ng hangarin ng administrasyon na makamit ang seguridad sa pagkain sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na suporta sa mga manggagawa sa sektor na agrikultura. At yan ang mga aktibidad ng Pangulo ngayong linggo. Katuwang ang PBS Public Affairs Division Team, ito si Racal Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.